Isa akong cultivator. Tinatakan ang aking immortal na kapangyarihan. Bumaba sa mortal na mundo para magsanay sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mga antigong kagamitan upang mapahusay ang aking kultibasyon. Ngunit ang mga antigong gamit ay nagtataglay ng libo-libong taon ng kasaysayan. Upang maayos ang mga ito, kailangan kong gumamit ng sarili kong espiritual na lakas upang ganap na maibalik ang mga ito sa dati. Binabati kita, Master Lu, dahil muli mong naayos ang Lion Flower and Bird Painting. Karapat-dapat ka talagang tawaging dakilang benefactor ng Pamilya Qin na nag-ayos ng aming genealogy. Sa pagkakataong ito, ang Pamilya Qin ay muling makakapagmalaki sa buong industriya. Sa wakas ay nakadalaw rin si President Qin sa kumpanya. May kailangan po ba kayo? Master Lu, alam mo naman na hindi na mabuti ang kalusugan ko ngayon, at kailangan ko ng agarang operasyon para magpagaling. Sana ay matulungan mo akong ayusin ang porselanang ito, upang matulungan ang aking anak na si Qin Xiao, na mapatunayan ang kanyang sarili, at magkaroon ng matibay na posisyon sa kumpanya. Habang mas matagal nang umiiral ang isang antigong kagamitan, mas marami rin kailangang ubusin na espiritual na lakas para maayos ito. Ang selado na ito ay mayroon sigurong mahigit 1,000 taon ng kasaysayan. President Qin, kahit na mapagdugtong pa ang porselanang ito, hindi na ito kailanman maibabalik pa sa dati nitong ningning noong nakaraang 1,000 taon. Alam ko, ang selado na ito ay isang alay sa libing ng pamilya ng hari noong panahon ng digmaan sa dinastyang Hilagang Song. Ayon sa alamat ng mahukay ito, ang florerang ito ay may taglay na malas na aura ng galit. Ngunit ito ang pamilya Wang mula sa kabisera na nagbigay sa atin ng gawain ito. Nakasasalalay dito ang Qin Group para sa susunod na 3 taon. Jing Xing, alam kong ayaw mong makialam sa Pamilya Qin, lalo na sa kanilang panloob na sigalot. Ang pag-aayos ng mga antigo ay libangan mo lang, pero alang-alang sa pinagsamahan natin sa loob ng maraming taon. Pakiusap, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Kahit na hindi ito maayos, akong si Qin Lian ay hindi kasi sisihin kahit kaunti. Ang florerang porselana na ito ay talagang 1,000 taong gulang na kayamanan. Kung maaayos ito at mapigilan ang masamang enerhiya sa loob, ang aking cultivation ay maaari pang tumaas. Tungkol naman sa pagkawala ng aking espiritual na lakas, basta't matapos ko ito agad, ay walang magiging problema. Pumapayag ako. Pagkalipas ng 3 araw, muli itong makikita sa kanyang dating ganda. CJ, asahan ko ang magandang balita mo. Ang pag-aayos na ito ay umubos ng labis kong lakas. Kailangan ko munang maghanap ng lugar para makapagpahinga. Batang Pangulong Qin, ito ang ating Cultural Relic Restoration Department Office. Ito rin ang nagdala sa atin noong unang kalahati ng taon ng pinakamataas na kita. Tingnan niyo ang kapaligiran dito sa trabaho. Sinabi ko na sa iyo, huwag mo akong tawaging Batang Pangulong Qin. Tawagin mo akong Pangulong Qin. Ang sinasabi mong kapaligiran sa trabaho ay katulad nito. Nitong mga nakaraang taon, ang kita ng grupo ay patuloy na nalulugi taon-taon. May karamdaman ang aking ama at ipinahiwatig na ipagkakatiwala sa akin ang buong grupo. Ngayong araw, ipapakita ko ang aking otoridad upang makita ng mga matatanda sa grupo ang aking kakayahan. Hindi po, Inma Qin, ang taong iyan, hindi ba siya taga-departamento ninyo? Kung hindi siya taga-departamento ninyo, bakit siya nagpapahinga rito? At ngayon, tanghaling tapat pa naman, huwag mo akong gawa ng mga dahilan. Ano ang nangyayari rito? Lu Jingxing, dati gusto kong sumali sa Restoration Department para makakupit ng pera, pero tinanggihan lang ako ng batang ito. Ngayong nataon na napasok siya sa radar ng galit ni Emma Qin, sasamantalahin ko na ang pagkakataon para mapalaya siya. Hindi ba ito ang ating mismong si Technician Lu? Bakit sa tanghaling tapat ay natutulog ka rito? Emma Qin, isa siyang technician sa ating Relic Restoration Department na siya ring pinagtutuunan ng pansin sa proyekto ng dating Pangulong Qin. Ang mga taong ito ay tumatanggap ng pinakamataas na sahod sa kumpanya taon-taon at ang taunang pondo para sa kanila ay umaabot pa sa 10 milyon. 10 milyong pondo noong nag-apply ako ng budget para sa proyektong pangkultura noong nakaraang taon. Tinanggihan ito. Iyon pala, ginamit lang ng aking ama para suportahan ang ganitong walang silbing tao. Kaya pala, ang kita ng grupo nitong mga nakaraang taon ay palubog ng palubog. Emma Qin, ito po ang financial report ng aming departamento ngayong taon. Tingnan niyo po,
Ang pondo ng proyekto ng departamentong ito, patuloy itong tumataas, pero hindi ito nakikita sa ulat ng pananalapi na may anumang kita. Hanggang ngayon, ang kita ng departamento ng restorasyon ay nananatiling zero. Ano? Zero. Kaya pala ang tinutukoy ng tatay ko na pangunahing teknisyan ay isang taong marunong lang gumastos ng pera at hindi nagbibigay ng anumang halaga. Ang pagpapanumbalik ng mga kultural na relikya ay hindi trabahong para lang kumita ng pera. Nangangahas ka pang sumagot. Ikaw. Siyaw, nagmamadali ka sa pagkuha ng kumpanya, kaya nakalimutan kong sabihan ka na huwag mong pakikialaman ang trabaho ng departamento ng restorasyon ng mga relikya. Kung mayroon mang anuman, sumangguni ka muna kay Papa. Hindi mabuti ang kalusugan mo. Kaya magpahinga ka na lang ng mabuti. Ako na ang bahala sa mga usapin ng grupo. Huwag kang mag-alala. Dahil lang sa pansamantalang nabulag sa pagkilala ng tao, kaya nalagay sa gulo ang grupo. Ayos lang, ngayong ako na ang pumalit. Kailangan kong linisin ang kumpanya, mula sa loob hanggang sa labas. Su Chengyu, ano nga bang pangalan ng taong ito? President Qin, siya si Lu Jingsing. Lu Jingsing. Ipinapaalam ko sa iyo ngayon, na ikaw, ay tanggal na sa trabaho. Anong sinabi mo? Nangangahas ka pang sumagot sa akin. Isantabi muna natin ang kita ng kumpanya. Sa gitna ng araw ay, hayagan kang natutulog sa kumpanya, at hindi rin angkop ang kasuotan mo. Sa mga pamantayan ng kumpanya, seryoso mong sinisira ang disiplina ng kumpanya, kaya ang pagtanggal ko sa iyo, ay walang anumang mali. Miss Qin, bakit hindi mo muna tanungin ang tatay mo? Paano nakapasok sa Qin Group ang isang tulad niya? Gumamit pa siya ng koneksyon, at ngayon, nang aapak na siya sa akin. Pangulong Qin, baka ang taong iyan ay may malakas na koneksyon. Gusto mo bang ipaimbestiga natin? Sa bagong pamamahala ng Qin Group, hindi ko hahayaan na may manatili pang ganitong mga tamad at tusong tao. Lu Jingsing, wala akong pakialam kung paano ka nakapasok sa kumpanya ngayong araw. Kailangan mong lumaya sa kumpanyang ito. Ito ba ang anak na gustong suportahan ng matandang Pangulong Qin? Hindi ko akalain na paulit-ulit niya akong pinakiusapan para magtrabaho rito. Para lang pala sa isang hangal na tulad nito. Siguraduhin niyong hindi kayo magsisisi. Magsisisi, ang tulad mong empleyadong walang integridad kapag nanatili sa kumpanya ay magiging salot lang. Ngayon din, mag-impact ka na ng gamit mo at lumayas ka rito. Nakaalis na si Lu Jingsing, ang kagawaran ng pagpapanumbalik ng relikya, ay nawalan na ng haligi. Kung sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para maagaw ang departamento nila, at magpalapag papel kay Qin Xiao, ang 10-10 milyong pondo ng proyekto, ay hindi ba mapupunta sa kamay ko? Pangulong Qin, ako nang bahalang magbantay sa batang iyan, para hindi siya makagawa sa studio, ng anumang kalokohan. Dati, wala akong pagkakataong makapasok dito. Ngayong walang sisi eh. Titingnan ko nga, kung ano ang mayroon sa restoration department na ito. Ano nga ba talaga ang sikreto rito? Ang selado na ito, huwag mong sabihing si Lu Jingsing, ang nag-ayos nito. Buwisit, kapag nalaman ni Pangulong Qin ang tungkol kay Lu Jingsing, na may ganito pala siyang kakayahan. Kung ganoon ang paninirang puri ko, sa kanya noon. Hindi ba't mabubuko ako? Ano kaya kung itago ko muna ito ng lihim, at sabihin kay Pangulong Qin, na ako ang nag-ayos nito. Siyaw, nakalimutan kong sabihin sa iyo, na ang departamento ng restorasyon, ay mukhang bukas pa, matatapos sa pag-ayos. Ang pinadala ng pamilya Wang na, milenyong florera ng Ruwer Saladon. Tingnan mo ang progreso nito. Siguraduhin mong mag-iingat ka, ah. Sige po. Pa, sabi niyo ang florerang iyon ay ihahatid bukas. Bakit? Anong nangyari? Nabiyak ba ang florera? Anong nangyari? Hanapin mo agad si Master Lu. Lu. Master Lu, ang taong kakasesante ko. Lang kanina, Lu Jingsing ang pangalan. Siya kaya si Master Lu? Madalas na mahirap hagilapin si Master Lu. Tutulungan kitang makontak siya. Maghintay ka muna sa lobby. Hindi kaya. Hindi naman siguro ito nagkataon. Hindi pa siguro siya nakakalayo. Tatanungin ko siya para maliwanagan. Su Chengyu, nakita mo ba si Lu Jingsing? Pangulong Qin, papunta na nga sana ako sa inyo. Kanina, doon sa studio, na iniwan ni Lu Jingsing, may nakita akong ganito.
kahilingan sa pagbili ng 50,000 halaga ng espesyal na pandikit. Pero ang binili lang pala ay 10,000 halaga ng 520 blue. Ang lumagda ay si Lu Jingsing at may opisyal na selyo pa rito ni Papa. Nakita ko ang papel na ito sa basurahan, kaya naramdaman ko agad na may hindi tama. Si Lu Jingsing, hindi lang niya sinira ang mga relikya, kundi nangurakot din ng pondo. Ang mga ganyang tao ay hindi dapat kailanman tolerahin. Buti na lang mabilis akong nakaisip ng paraan at naihanda ko agad ang mga peking ebidensyang ito. Pero ang tungkol sa nabasag na porselana, paano ko kaya ito ipapaliwanag? Kung titingnan sa ganoong paraan, ang nagbasag ng florerang porselana ay si Lu Jingsing din. Malamang galit siya nang ibunyag ko ang kanyang panluloko at nag-iisip na maghiganti sa akin dito. Kailangan kong hanapin agad ang finance department para i-verify ang impormasyon at pilitin siyang iluwa ang kinurakot na pera ng buo. Para sa mga pondo ng pagbili na hiniling ni Lu Jingsing, walang natanggap na resibo ang finance department. Kung pupunta tayo sa finance na yon, tiyak na lalapit si Lu Jingsing kay matandang press. Kian, Ang tatay ko nga ay nabulag ng ganyang klase ng tao, kaya patuloy na bumabagsak ang kumpanya. Para sa maliit na bagay na ito, wag na natin siyang guluhin. Ang tungkol kay Lu Jingsing, saka na natin asikasuhin. O Xu Chengyu, alam mo ba kung nasaan ang iba pang miyembro ng restoration department? sa totoo lang, may alam din ako sa ilang pamamaraan ng pag-aayos. Press! Kian, bakit hindi niyo ako pasubukin? Ikaw? Sige, sumama ka sa akin sa itaas at tingnan natin ang florerang porselana na iyon kung may magagawa pa para maisalba ito. Sigpo, Sigpo. Master Lu, may problema sa porselana. Nasa ospital ako ngayon, kaya hindi talaga ako makakapunta riyan. Pakiusap, tulungan niyo po kaming tingnan ito. Laokin. Wala ako sa kumpanya ngayon, at ang florerang porselana ay nayayos na. Hindi dapat ito magkaroon ng problema. Master Lu, pero sinabi sa akin ng anak ko na ang florerang porselanang iyon ay biglang nabasag. Nabasag. Ang aking kapangyarihang espiritual ay nakakabit pa rin doon. Hindi dapat ito magkaroon ng problema. Maliban na lang kung nagising ang espiritu ng artifact. Napakakaunti ng kapangyarihang espiritual sa mundong ito. Hindi dapat nangyari ang ganitong bagay. Pakiusap sa inyo, alam kong ang pag-aayos nyo ng mga artifact ay nakadepende rin sa tadhana. Master Lu, alang-alang sa maraming taon ng ating pinagsamahan. Tunay na kahabag-habag ang pagmamahal ng mga magulang. Mukhang ang karma ko sa kumpanyang ito ay hindi pa lubos na natatapos. Babalik ako doon ngayon. Xu Chengyu, marunong ka ba talagang mag-ayos ng porselana? President Qin, napakahirap at napakakomplikado ng proseso ng pag-aayos. Dahil yon kay Lu Jingsing, ninakaw niya ang mga kagamitan sa pag-aayos. Kaya naman hindi ko alam kung paano sisimulan. CJ, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mahanap si Lu Jingsing. Naglakas loob siyang sirain ang antigong gamit na ito at sumipsip sa pamilya King. Nang napakahabang panahon, pagbabayarin ko siya. May problema ba sa porselana? Emma Shen, may nakuha akong balita na si Im Alu ay tinanggal ni Qin Xiao sa trabaho sa harap ng madla. Balak pa raw nilang panagutin siya sa pagsira ng isang mahalagang artifact. Ano, tinanggal ni Qin Xiao si Lu Jingsing. Paano niya nagawang gawin ang ganoong bagay? Sa pagkakataong ito, kailangan natin makuha si Master Lu. Sa tulong ni Master Lu, hindi na kailangang mag-alala ang aking studio na hindi makasali sa auction. Pupunta ako sa King Group ngayon din. Lu Jingsing, may gana ka pa ring bumalik. Inimbitahan ako ng dating President Qin na bumalik. May problema ba roon? Sinabi ni Itay na inimbitahan niya si Master Lu. Posible kayang si Lu Jingsing ang totoong Master Lu. Tumabi ka. Ito ang tanda ng paggising ng espiritual na kamalayan. Nang makaramdam ito ng masamang hangarin, ang puot na nasa loob ng artifact ay lubos na napukaw. Sino sa inyo ang humawak sa florerang ito? Ang kapal ng mukha mo, Lu Jingsing, at ibintang pa ito sa amin. Ikaw ang huling tao na pumasok sa studio na ito. Bukod sa iyo, walang ibang pumunta rito. Huwag mong sabihin ibinibintang mo pa sa amin na kami ang nakasira ng porselana. Lu Jingsing, kahit na iginagalang ka ng aking ama, pero para sa akin, sa ugali mong iyan, hindi mo deserve na matawag na master. Huwag mong isipin na hindi alam ni President Qin ang lihim mong pagbulsa sa pondo ng departamento para sa sarili mong pakinabang. Alam ko ang lahat ng iyon, hindi ko akuin ang mga bagay na hindi ko naman ginawa. Ibig mong sabihin, pinagbibintangan kita ng mali? Lu Jingsing, palihim ang ginawa mo. At bago ka umalis, palihim mo ring pinatay ang kuryente ng CCA sa studio, pero nakunan pa rin ng CCA ang huling sandali na nanatili ka sa loob ng studio. Kinuha mo ang lahat ng kagamitan ng kumpanya. Ang mga bagay na iyon ay itinuturing din ari-arian ng kumpanya. Maaari ka naming kasuhan dahil dito. Ang mga ginawa mo, iyon ang espiritual na artifact na dinala ko. Ang inyong pag-uusap, narinig ko ang lahat. Lu Jingsing, ayaw sa iyo ng King Group. Kukunin ka ng aking Wansing Studio.
Hindi ba ito si ang tanyag na si Pangulong Shen? Sabi-sabi na, bago ka pa man nakapagtapos ng kolehiyoan, nagsimula ka ng magnegosyo, wala pang kalahating taon, nalugi ka na ng todo, kaya napilitan kang huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Hinahangaan ko ang lakas ng loob mo, na paulit-ulit magsimula sa wala, pero ngayon, dito, ay teritoryo ko. Pangulong Shen, pakiusap, mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Wansing Studio. Huwag mong sabihin, negosyante ka rin ng mga antigo. Master Lu, ito ang business card ko. Basta't gusto mo na sumali sa aking studio, ikaw ang masusunod sa mga kondisyon. Parang pamilyar ang babaeng ito. Pangulong Shen, kailangan kitang paalalahanan. Ang taong iyan ay isang mapagkunwari at manloloko. Niloko niya ang aking ama at ninakaw ang mga kagamitan ng aming restoration department. Binasag pa niya ang 1,000 taong gulang na florerang porselana ng Rukil. Ang ganyang uri ng tao. Tatanggapin niyo pa ba? Siyaw, dumating na ba si Master Lu? Kumusta na ang florerang porselana? Katatanggal ko lang sa isang salot sa restoration department. Siya ang nagbasag ng florerang porselana at ang tunay na salarin. Nangurakot din siya sa pondo ng departamento. Pinaalis ko siya, pero palihim pa niyang tinangay ang mga kagamitan sa restorasyon ng buong departamento. Sabihin ninyo ang ganyang tao. Paano ko siya dapat tratuhin? Ano nang sabi mo? May ganyan palang tao sa kumpanya? Palayasin mo agad ang taong iyan ngayon din. Huwag po kayong mag-alala. Magpahinga po kayong mabuti sa ospital. Tungkol naman sa kumpanya, ako na ang bahala rito. Lu Jingxing, narinig mo iyon? Anong klaseng master ka ba talaga? Ang papa ko ay nalinlang lang ng peking reputasyon mo. Gusto mo pa rin kumapit sa kin group namin? Huwag kang umasa, Kin Xiao, kung makapagparatang ka ng napakaraming kasalanan. Talaga bang may nag-imbestiga at napatunayan ang tungkol sa katiwalian? Hindi pa ba sapat na ebidensya ito? CJ, Pangulong Qin, kung sisantihin mo ako ngayon, iyon ang magiging kapahamakan nyo ng matandang Qin. Sa pamilya Qin, wala akong pagkukulang kahit katiting. Ang karma ko sa pamilya Qin ay natapos na. Ang mga bagay na ibinibigay sa akin ni matandang Qin taon-taon, na mga material na bagay, tulad ng pera, ari-arian, bahay at sasakyan, ay nasa loob ng kahon na ito. Ngayon, ibinabalik ko na sayo. Ang porselanang ito, ay dadalhin ko ngayon. Nagkaroon na ng espiritu ang porselanang ito. Kung iwan ito sa lugar na maraming mortal, madali itong magdudulot ng gulo, kaya mas mabuting dalhin ko na lang ito. Ano nang sinabi mo? Lu Jingxing, sa tingin mo ba ngayon, ay may karapatan ka pang makipagnegosasyon sa akin? Pinaghihinalaan kang sumira ng antigo, at ngayon ay gusto mo pa rin. Ilayo ito ng lantaran? Ngayon lang ako nakakita ng taong tulad mo, Lu Jingxing. Ang florerang porselanang ito ay binili ng aking ama at nangangahas ka pang kunin ito. Hindi ko papagtawag sa pulis ay dahil lamang sa pagbibigay galang ko sa aking ama. Ngayong basag na ang porselanang ito, at narito sa inyo, kaya nyo ba itong ayusin? Lu Jingxing, ikaw lang ba sa buong mundo, ang nag-iisang tagapagpanumbalik ng relikya? Huwag ka nang magmayabang, kahit wala ka. Ang pamilya Qin, ay kaya pa rin itong maayos. Su Chengyu, hindi ba't sinabi mo, basta't may kagamitan ka ni Lu Jingxing, ay kaya mong ayusin ang florerang ito? Opo. CJ, mula ngayon, itinatalaga kita. Bilang bagong pinuno ng Restoration Department, bago magsimula ang auction, ayusin mo ang florerang ito. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Ang kondisyong ito lamang ang hindi mababago. Miss Qin, kung mayroon kang mga katanungan, itanong mo kay matandang Pangulong Qin. Wala akong dahilan para isa-isang mag-ulat sa'yo. Tara. Kayagan niya akong minamaliit. Bawat salita niya ay patungkol sa aking ama. Samantalang ako ang malapit na humalili bilang presidente. Kung hahayaan ko lang siyang makaalis, saan ko na ilalagay ang aking mukha? Sandali! Ipagbigay alam sa lahat ng kumpanya sa ilalim ng King Group at sa aming mga kasosyo na huwag tatanggapin si Lu Jingxing. Gumawa rin kayo ng kontrata sa pagtatasa ng pinsala. Sinira ni Lu Jingxing ang sinaunang relikya at base sa presyo sa auction, ang halaga nito ay aabot ng daan-daang milyong yuan. Lu Jingxing, kailangan mong magbayad ayon sa buong halaga nito. Masyado kayong mapang-api gamit ang inyong kapangyarihan. Ang relikyang ito ay sadyang lumana at madaling masira. Kayong mga Qin ay, nang walang pakialam sa tama o mali, ay humihingi ng daang milyong yuan bilang kabayaran at gusto nyo pang i-blacklist si Master Lu. Hindi ba kayo pagtatawanan ng mga tao kapag nalaman ito? Emma Shen, nagsasalita ka ba para kay Lu Jingxing? Ang 100 milyong kabayaran. Emma Shen, huwag mong sabihin, babayaran mo rin ito para sa kanya. Shen Wanking, sa aming King Group, walang karapatan ang isang may-ari ng maliit na studio na makialam dito kung ipipilit mong isama si Lu Jingxing upang sumapi sa inyo. Sinisiguro ko sa iyo, ang studio mo ay madadamay at babagsak bukas. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong subukan. Gusto maghiganti ng porselanang ito. Kakamulat pa lang ng espiritu nito, pero napakatindi na ng galit. Kapag kumalat ang galit na ito,
ang iba pang mga antigo, ay mahahawaan din ng ganitong kamalasan, at maaari pang magbanta sa buhay ng tao. Sa ngayon, halos ubos na ang aking espiritual na lakas, at kailangan ng mga dekalidad na materyales para isil ito. Kung walang mapagkukunan, mahirap para sa akin na sa maikling panahon ay matipon ang napakaraming bagay na yon. Emosyen, kaya kong ayusin ang porselanang Florera, at tinatanggap ko rin ang alok mo. Ito ay isang piraso ng dekalidad na warm jade na nagkakahalaga ng 10 milyong yuan. Ito ay bilang kolateral sa'yo, sapat na upang patunayan na kaya ko bayaran ang 100 milyong yuan na utang. Pero mayroon akong isang kahilingan, dapat ibigay sa akin ng pamilya Kim. Ang mga makakapag-ayos sa boteng ito, ang lahat ng materyales, mga sinaunang porselana o bato, mas mabilis, mas mabuti. Humihingi agad ng mga kondisyon sa simula pa lang. Sa ganyang kalaking mga hiling, akala mo ba sa pamilya Kim namin ay mga uto-uto? Bakit naman ako makikinig sa'yo? Ang porselanang ito ay dating inilibing kasama ng mahalikang pamilya. Nabasag ito matapos ang 1,000 taon. Ngayon ay nababalot ito ng masamang enerhiya. Kung mananatili ito sa inyo, magdadala lamang ito ng kapahamakan. Ano ang nangyayari? Paano ako? Natakot ng ganoon sa isang tingin lang niya. President Kim, kahit hindi ko kayang ayusin ang porselanang ito, marami akong kilalang mga master sa labas. Hindi ako naniniwalang, hindi nila siya kayang tapatan. Kayo. Ang sinasabi ninyong utang, ako na ang magbabayad ng buo para sa kanya. Huwag mo na silang pansinin, bagamat bihira ang porselanang ito. Pero hindi mo kailangang makipagtalo pa sa kanila. President Shen, hindi ito isang simpleng bagay. Ang porselanang ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Kailangang gumawa ng paraan para mapigilan ito agad. Sa negosyo ng mga antigo, normal lang na medyo maging mapamahiin. Pero ang porselanang ito, talaga bang ganoon katakot-takot para mag-aksaya ka sa kanila ng napakaraming oras? President Shen, hindi mo na kailangang makialam pa sa bagay na ito. Ang paggalaw ng pulsong ito, bakit katulad ng sinusubaybayan kong antique appraisal blogger? Sobrang magkahawig. Lu Jingxing, ang antique doctor sa Weibo. Ikaw ba iyon? Ano nang nangyayari? Kanina lang, pinag-uusapan pa natin ang tungkol sa porselana. Bakit bigla na lang, napunta rito ang usapan? Tama po, Pangulong Qin. Itong si Lu Jingxing, hindi natin alam kung ano ang ginagawa sa likod natin. Kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya. Ang mga internet celebrity ay pawa. Bunga lang ng packaging ng team. Siya na isang technician lang. Paano magkakaroon ng ganoong kahusayan? Pangulong Qin, kung gusto ni Lu Jingxing, ang mga laman ng kahon na yon, ibigay mo na lang sa kanya. Sa katunayan, ang mga piraso ng tunay na antigong gamit, naitabi ko na ang lahat. Kailan mo ginawa ang panlolokong iyan? Hindi ako gumawa ng kalokohan. Dati akong nagtatrabaho sa restoration department, kaya may alam akong ilang paraan. Parang narinig ko na. Pumapayag kayong ibigay sa akin ang porselana. Hindi ko rin ito kukunin ng libre. Ang card na ito, ituring mo na lang na binili ko ito. Ano sa tingin mo, Pangulong Shen? Alam mo naman na, si Lu Jingxing ay nang umit ng pondo ng kumpanya at nakasira pa ng mga antigong relikya. Sa loob ng maraming taon, wala siyang naibigay sa kumpanya na kahit kaunting pakinabang, ituturing mo pa ba siyang isang talento? Pangulong Qin, makipagpustahan ka sa akin. Isang buwan mula ngayon sa auction conference. Ang mga koleksyon ng aking Wansing Studio na mapipili ay tiyak na mas marami kaysa sa Kin Group ninyo. Ang pusta ay ang 100 milyong pondo na iyon. Kapag natalo ang Kin Group, hindi lang kayo dapat humingi ng paumanhin sa publiko, kundi kailangan ninyo ring bayaran si Master Lu para sa lahat ng kanyang nalugi sa mga nakalipas na taon at 100 milyon. Katawa-tawa. Ang isang maliit na studio ay walang karapatan na sumali sa auction. President Qin, huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. President Qin, tataya ka ba o hindi? Tataya ako. Bakit hindi? Kung matatalo kayo, isama mo si Lu Jingxing upang humingi ng paumanhin sa publiko sa aming Kin Group at ipahayag na hindi na kailanman muling tatapak sa industriya ng relikya. Ano sa tingin mo, President Shen? May lakas loob ka bang tumaya? Siyempre naman. Kung ganoon, aalis na kami para maghanda sa gaganaping auction. Magkaalaman na lang pagkalipas ng 1 buwan. Mukhang napakakalmado ni Lu Jingxing. Mayroon ba talaga siyang alas? Dad, tapos na ba ang check-up mo sa ospital? Tinanggal mo si Lu Jingxing. Paano mo nagawa yon? Kung hindi mo alam ang ginagawa mo, huwag mo nang gawin. Hindi maaaring ipagkatiwala ang Kin Group sa isang taong tulad mo. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Master Lu? Hindi ba't sinabihan kitang pakiusapan siya na ayusin ang nasirang porselana? Ang Wansing Studio ay naglabas na ng opisyal na anunsyo na kinuha na nila si Master Lu. Saan ko pa ihaharap ang mukha ko nito? Dad, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ang Lu Jingxing na iyan ay isang mapagkunwari. Ang porselanang iyon ay sinadya niyang basagin. Kinurakot din niya ang pondong ibinigay mo. May nahanap na akong ebidensya. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Anong ebidensya? May mga tao na sa harap mo ay talagang magaling magpanggap. Ipakikita ko sa inyo mamaya ang mga dokumento at CCTV footage. Ipadadala ko po lahat sa inyo. Tingnan ninyo na lang po.
Su Chengyu, napakasela ng mga kagamitan sa pag-aayos. Hindi ganyan ang paghawak dyan. Hindi mo ba alam? Emma Kin, sinisiyasa ko lang po. Ang mga iniwan ni Lu Jingsing. Kung may problema ba, huwag po kayong mag-alala. Ang kinuha ni Lu Jingsing ay peke lang. Ang original ay naitabi ko na. Tungkol naman sa pag-aayos, bigyan niyo lang ako ng 1 linggo. Tiyak na makikita niyo ang tapos na produkto. Dihim na akong nakipag-ugnayan sa kakilala kong Master Restore. Sa pagkakataong ito, siguradong walang magiging problema. Gawin mo ang sinabi mo. Kakalapin ko ang mga paglabag ni Lu Jingsing sa kumpanya. Kung may mga lead ka, ipadala mo lang sa akin. Sige po. Mabuti na lang noong nasa kumpanya pa si Lu Jingsing. Hindi siya kailanman nakikihalubilo sa iba. Kailangan ko lang maghanap ng ilang kakilala para magtestigo para sa akin. At ang katotohanan tungkol kay Lu Jingsing ay hindi kailanman malalaman ng iba. Pagdating ng araw si Kim Xiao, ang pera at ang kapangyarihan ay mapapasa akin na lahat. Tunay ba ang lahat ng ito? Ikaw ba ang nakahanap ng mga ito? Binili ko ang lahat ng iyan. Masyadong nagmamadali ang sitwasyon kanina. Nakalimutan kong ipakilala ang aking sarili. Ako pala si Shen Wanking, ang may-ari ng Wansing Studio. Tungkol naman sa pustahan, ikaw na ang bahala rito. Hindi ba ito ang kwintas na inihandog ko? Sa aking katuwang sa Dao 1,000 taon na ang nakalilipas. Muli kaya siyang ipinanganak? Lu Jingsing, ano ang tinitingnan mo? Sabi ng lahat ay isa kang. Isang minsan lang sa 1,000 taon na. Master sa pagpapanumbalik. Anumang bagay na dumaan sa mga kamay mo ay walang hindi mo kayang maayos. Pangulong Shen, ikaw. Saan galing ang kwintas na ito? Masyadong formal ang Pangulong Shen. Tawagin mo na lang akong Wanking. Ang kwintas na ito ay ipinamana sa akin ng lola ko. Nabili niya ito mula sa isang tindero sa tabi ng daan. Alam mo rin ba ang tungkol sa kwintas na ito? Mukhang nakatadhana ito. Ang kwintas na ito, 1,000 taon na ang nakalipas, ay inihanda ko para sa aking Taoist partner. Kaya nag-react ang aking spiritual power. Kaya lang, ang spiritual power ko ngayon ay halos ubos na, kaya hindi ko pa ito mapapatunayan sa ngayon. Hayaan mo muna akong obserbahan ito ng ilang araw pa. Iyong mga item na isasali mo, sa auction na yung pagkakataon, pakita mo sa akin. Kaya lang, ang spiritual power ko ngayon ay halos ubos na, kaya hindi ko pa ito mapapatunayan sa ngayon. Hayaan mo muna akong obserbahan ito ng ilang araw pa. Iyong mga item na isasali mo, sa auction na yung pagkakataon, pakita mo sa akin. CJ, Ang 1,000 taong gulang na tansong dekorasyon na ito, ang galing ng panlasa mo, Pangulong Shen. paano mo ginawa iyon? Mukhang dahil sa kasanayang ito, hindi na natin kailangang mag-alala sa paparating na auction. Ituring mo na lang ito bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin, Liberato. Pero may isa akong kahilingan. Gusto ko munang ayusin ang dinala mula sa pamilya Qin na Ruwer Saladon. Noong nandito pa si Qin Xiao, hindi ko tinanong ang Ruwer Saladon na ito. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Ganoon ba talaga ito katindi? Narinig mo na ba na ang Rukian ay umiral lamang ng 20 taon? At dahil dito, ang kwento kung bakit napakahalaga nito. Siyempre, narinig ko na yan. Ano ang kinalaman yon sa porselanang florerang ito? Narinig mo na ba na ang Rukian ay umiral lamang ng 20 taon? At dahil dito, ang kwento kung bakit napakahalaga nito. Siyempre, narinig ko na yan. Ano ang kinalaman yon sa porselanang florerang ito? Noong panahong iyon, madalas ang digmaan sa dinastyang Song. Kaya ang mga porselana ay napasama sa matinding kabuluhan na naging saksi sa pagbabago ng dinastya. Ang naipon nitong puot sa paglipas ng mga taon ay umabot sa kasalukuyan at naging isang bagay na nakakapinsala. Sa tingin ko, may kakaiba sa porselanang ito. Parang may hindi tama. Ang aking espiritual na lakas ay hindi pa ganap na nanunumbalik. Kailangan ko pa itong obserbahan ng ilang araw. Ang espiritual na enerhiya na ginamit ko ay naiwan pa rin sa aking nakaraang buhay. Kahit na may mangyaring hindi inaasahan, kakayanin ko pa rin itong mapigilan pansamantala. Ano? Wala lang. Tayo. Simulan na muna nating ayusin ang artifact. Hello, Xiao Li. Ano? Hindi ka makakarating bukas para sa pag-aayos ng artifact. Sandali, huwag mo munang ibaba. Anong nangyari? Sa studio natin, ang mga taong nag-aayos ng mga artifact, mukhang pagkatapos nito, ay hindi na pupunta rito. Sandali, huwag mo munang ibaba. Anong nangyari? Sa studio natin, ang mga taong nag-aayos ng mga artifact, mukhang pagkatapos nito, ay hindi na pupunta rito. Masyado ba akong nagmadali na makipagpaligsahan kay Qin Xiao? Ang pamilya Qin, napakalaki ng kanilang kumpanya. Habang dito sa akin, ay isa lamang, maliit na studio. Pasensya na at kailangan mong magtiis dito. Ayos lang.
Kaya ko na ito mag-isa. Sa tingin mo, sa loob ng isang buwan, sa bidding na ito, tiyak na matatalo mo ang mga kin. Master Lu, umaasa ako sa iyo. Sa ngayon, wala rin akong gaanong may bibigay sa iyo. Mabuti pang magsimula na tayong magkumpuni ng artifact. Kulang na tayo sa oras. Mag-aayos muna ako. Buwisit na restore na yon, napakalaki ng kinuha niyang deposito. Ngayon sasabihin niyang hindi niya maayos. Sa ganitong lagay ng pagkakaayos, paano ako magpapaliwanag kay Kim Xiao? Bakit ganoon magkumpuni si Xuchenyo ng mga artifact? Bakit siya ganoon kanerbiyoso? Malayong malayo sa sinasabi niyang isang eksperto siyang restorer. President Qin, Ito ba ang sinasabi mo? Sa loob ng isang linggo ay siguradong maaayos? President Qin, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Siyempre, may kilala akong mga koneksyon para patunayan kung gaano talaga kahusay ang pagkakaayos mo. Maaari mo bang tingnan ang porselanang ito kung maayos ba ang pagkakarestore? May malaking pabuya, nagmamadali po ako. Florera ng Ruwer Celadon. Si Qin Xiao pala ang taong ito. Matagal na pala niya akong sinusubaybayan, kaya naman pala tinanong niya ako noon, kung ako nga ba yon. Mukhang pinalitan nga ng mga kin, ang aking porselana, pero ang florerang ito, mukhang may sumubok ng magkumpuni. Sa artifact na ito, may inihalong ibang sangkap. Naalis na ang dati nitong masamang enerhiya. Kung hahayaan lang sa labas, palagi pa rin itong magiging panganib. Mas mabuting samantalahin ang pagkakataong ito, para bawiin ito. Napakasama ng pagkakaayos nito. Kung maaari, ipinapayo kong ipadala sa akin ang florera. Ako na ang mag-aayos. Lakas ng loob niyang hingin sa akin na ibigay ang florera. Sa kanya, paano mangyayari iyon? Emma Qin, hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? Napakaganda ng kulay sa lado nito, pero ginawa mong itim. Paano kita paniniwalaan? Dahil ang lahat ng iyon kay Lu Jingsing, na naiwan niya, ang mga pandikit na iyon, sinasadya niyang pakialaman, ang mga piraso ng porselana, kailangan niyo akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Emma Qin, may isa pa akong paraan. Emma Qin, kailangan nating mapanalunan ang gaganaping auction na ito. Huwag kayong mag-alala, nakahanap na ako ng 3 eksperto sa pagpapanumbalik na may mahigit 40 taon ng karanasan. Bigyan niyo lang ako ng karagdagang pondo, at sa loob ng 2 linggo, tiyak na maibabalik ko sa dati ang porselanang ito. Pondo na naman, nag-apply ka na, para riyan noon. Emma Qin, iba ang pagkakataong ito. Kung hindi ko pa rin ito magawa ng maayos, tanggalin niyo ako sa trabaho kaagad. Wala akong sasabihin anuman. Ang florerang ito ay may kinalaman sa tingin sa inyo ng dating President Qin. Nasa ospital pa naman ngayon si dating President Qin. At kung pumalya ang auction na ito, makabawiin niya sa'yo ang posisyon mo sa kumpanya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mag-apply ka sa finance para sa pondo. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magbabantay sa progreso ng pagkumpuni. CJ. Maghahanap ako ng eksperto sa panggagaya para gumawa ng replika. Tungkol naman sa orihinal, itatago ko muna ito sa isang lugar. Basta't hindi lang mahalata ng iba na ito ay isang replika, magiging totoo na ang replikang ito. Halo, nalaman mo ba ang daloy ng pondo? Nixuchenyo nito, mga nakaraang buwan, maraming transaksyon ng pondo ang napunta sa iba't ibang antique dealer. Nakakapagtaka kung kumuha siya ng ilang eksperto sa pagkumpuni. Bakit kailangan niyang hati-hatiin ng ganito ang pagbabayad? Malinaw na isa itong paraan ng money laundering. Xuchenyo, ano ba talaga ang ginagawa mo sa pondo ng kumpanya? Xiao, nakita ko ang ipinadala mong tinatawag na ebidensya ng krimen laban kay Master Lu. Maaaring hindi lahat ng iyon ay totoo. Qin Xiao, makinig ka sa akin. Anyayahan mong bumalik si Master Lu. Ako mismo ang nagpalaya sa kanya. Ngayong gusto mo siyang pabalikin. Nakatingin ang lahat sa kumpanya. Saan ko na lang ilalagay ang mukha ko? Pa, magpahinga ka na lang muna sa ospital. Gumagawa na ako ng paraan para isalba ang saladon vase na iyon. Mukhang kakaiba ang ekspresyon ni Qin Xiao ngayon. Kailangan kong gumawa ng paraan para lubos na magtiwala sa akin si Qin Xiao.
Magpahinga ka na lang muna sa ospital. Gumagawa na ako ng paraan para maisalba ang Saladon vase na iyon. Anong magagawa mong paraan? Qin Xiao, sa pagkakataong ito, ang pamilya Wang mula sa kabisera. Kung sa gaganaping auction, ay hindi nila makita ang Saladon vase. Ang mga proyekto ng King Group sa susunod na 3 taon, ay mapupunta lang sa wala. Gusto mo bang pabagsakin ang kumpanya? Gusto pa rin ni Qin Lian na ibalik si Lu Jingxing. Hindi pwede, kapag nagpatuloy ito ang posisyon ko, ay hindi tatagal ng kahit ilang araw. Kailangan kong ipakita kay Qin Xiao ang tunay kong kakayahan. Hello. Maghanap ka ng dahilan para imbestigahan ang mga negosyanteng nagbebenta ng mga antike, lalo na ang Wangsing Studio at ang Qin Group. Kapag may pagsubok, doon ko lang maipapakita ang halaga ko. Qin Xiao, sa akin ka lang pwedeng umasa. Kakaiba. Bakit parang umiinit ang bagay na ito kanina? Kakaiba. Bakit parang umiinit ang bagay na ito kanina? Anong tinitingnan mo? Wala naman. Pero ikaw, hindi ba dapat nagtatrabaho ka? Bakit hindi ka nakapokus? Naayos ko na. Ang bilis naman, mukhang para sa auction. May pag-asa na tayo. Aayusin ko na ngayon ang mga item para sa auction na naayos natin nitong nakaraan. May problema sa mga antike. Pinapatigil muna ang operasyon natin. Anong nangyari? Anong nangyari? Ang mga shop kung saan karaniwang nagpapadala ang studio natin para sa auction ng mga antike ay biglang ipinasara. Siguradong pakana ito ng King Group. May kakilala akong ilan na mga contact sa loob. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na ang King Group ngayon ay maraming palihim na kilos. Alam nila na sa pag-restore natin ng mga i-auction ay kailangan natin ng mga dekalidad na materyales. Kaya gusto nilang putulin ang ating cash flow. Pupunta na ako ngayon para asikasuhin ang problemang ito. Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, ang mga gamit ay halos. Tapos na silang ma-restore. Basta't walang nilabag na batas ang tindahan. Walang problema kahit magsara ng ilang araw. Ang mga natitirang araw ay sapat na para ma-restore ko ang mga ito. Mag-focus ka na lang sa paghahanda. Para sa gaganaping auction, kapag natalo natin ang King Group, doon lang natin lubusang malulutas ang problema. Tama ka. Sige na, simulan mo nang i-restore ang mga ito. Ipaubaya mo na sa akin ang iba pang aasikasuhin. Anong ibig ninyong sabihin na wala rin kayong magagawa? Kayo na ang pang-8 tao na hinanapan ko ng tulong. Sinasabi niyo na kayong 8 eksperto. Kapag pinagsama-sama, ay hindi man lang makapapantay sa isang Lu Jingxing. Nagbibiro ba kayo? Ayokong marinig ang mga paliwanag ninyo. Layas! Hindi pwedeng magpatuloy ang ganito. Kahit sinong eksperto ay walang magagawa. Para ayusin ang pesteng bagay na ito, ang tanging paraan ay gumamit ng peke. Pero kung purong peke lang, hindi ito makakalusot sa kanila. Kailangan nating mag-isip ng isang kompromiso. Hello, Master Liang. May malaking transaksyon ako para sa'yo. Gusto mo bing subukan? Ano? Ang museo sa ibaba ay ipinasara na? Tinanong mo ba kung ano ang dahilan? Bakit ka nandito? President Qin, nandito po ako para lutasin ang problema tungkol sa pagpapasara sa museo. Nakausap ko na sila. Ang Cultural Museum ay malapit nang muling magbukas. Sige, mayroon pa ba? President Qin, naayos ko na ang florera. Maaari niyo itong tingnan sa studio anumang oras. Talaga? Napakahusay mo, Su Chengyu. Nagawa mo nga talaga ito. Halika, tingnan natin. President Qin, ito ang naayos na Florang Ruwer Saladon. Kaparehong-kapareho nga ito ng florerang nasa mga usap-usapan. Su Chengyu, paano mo ito nagawa? Nawala ang lahat ng mga bitak. Nilagyan ko lang ang labas ng bote.
na puno ng mga bita ng bagong colored glaze. Ang artifact na ito ay iyon pa rin naman. Ang mismong original na artifact. Walang sinuman ang makakahanap ng mali sa gawa ko. Ang artifact na ito ay iyon pa rin naman. Ang mismong original na artifact. Walang sinuman ang makakahanap ng mali sa gawa ko. Sinabi ko na sa inyo, gaano man kahusay si Master Lu, hindi pa rin niya kayang tapatan ang lahat ng tao sa mundo. Dahil dito, ang auction conference ng Kin ngayong taon ay hindi na natin dapat alalahanin pa. Ang tanda ko, ang ibabaw ng seladon ay makinis at translucent. Bakit naman ganito? Ang kintab at kulay nito. Halo pa. Sa auction conference, ay kailangan ng maagang i-verify ang mga koleksyon. Kailangan daw sa auction conference na i-verify agad ang mga koleksyon. Siyaw, nagmamatigas ka pa rin ba? Ang seladon na yon ba ay hindi pa talaga naayos? Puntahan mo at magmakaawa ka kay Master Lu. Nag-utos na ako ng tao at handa na ito. Ang koleksyon ay ipapadala na para sa verification ngayong hapon. Kaya huwag na po kayong mag-alala. Talaga? Siyempre, huwag kayong mag-alala. Garantisadong, kumpara sa Master Lu na yan, ay mas maayos ang pagkumpuni. Chen Yu, mag-atas ka agad ng koponan na protektahan ng mabuti ang Florera. Sa proseso ng pagpapadala nito para sa pagsusuri, hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Opo. Jinxing, may problema. Anong nangyari? Kanina noong nagpunta ako para isumite ang exhibit, nakuha ko ang saking group, ang katalogo ng mga isusubasta nila. Nagsumite sila ng eksaktong 10 gamit para sa subasta. Mas marami ng 7 piraso kaysa sa atin. At saka, ang 1,000 taong gulang na Ruwer Celadon vase na iyon, hindi ba't nasa sa atin yon? Paano napunta sa kanila iyon? Ano? Ang florerang porselanang iyon, para sa mga karaniwang tao, ay imposibleng makumpuni. Paano nila nagawa iyon? Huwag kang mag-alala, hindi rin masisiguro ng pamilya Kin na tunay ang bawat piraso. Ngunit masisiguro ko na ang 3 isinumite mo ay pawang mga pambihirang kayamanan. Sa bagay, pero medyo nag-aalala pa rin ako. Kung gayon, sinisiguro ko ulit sa'yo, hindi nila makukumpuni ang porselanang iyon. Kinuha ng mga Kin ang porselana na dapat sana ay ibibigay sa atin para gamiting exhibit. Kaso, ang porselanang iyon ay may sariling kamalayan, imposibleng sa loob lang ng ilang araw, ay makumpuni na nila agad. Kabaliktaran nito, kung hindi sila tinamaan ng backlash, marahil ay dahil sa naiwan kong espiritual na kagamitan na gumagana, at dahil gusto nilang galawin ang florerang porselana na yon. Dapat silang magbayad ng kaukulang kapalit. Hindi ako naapektuhan ng backlash, marahil ay dahil sa iniwan kong spiritual artifact na gumagana, dahil gusto nilang makialam sa porselanang florera. Kailangan nilang magbayad ng kaukulang presyo. Sige, naniniwala ako sa iyo. Aasikasuhin ko muna ang mga kahilingan. Sa panig ng auction conference, kapag may nangyari, makipag-ugnayan ka uli sa akin. Kung pumunta rito si Kin Xiao, para manggulo, tandaan mong tumakbo muna. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa trabaho. Sige, naintindihan ko. Ang seladon na yon, hindi pwedeng pabayaan. Nang ganito na lang. Kailangan kong personal na pumunta sa Kin Group. Su Chen Yu, talaga bang naayos na ang porselanang florerang ito? Bakit parang mas madilim ang kulay nito? Emma Kin, ang studio natin ay medyo maliit at hindi maganda ang liwanag. Pagdating sa showroom, tiyak na maipapakita nito ang ganda ng 1,000 taong gulang na tunay na antique. Gusto kong makita kung ang porselanang walang ningning na yan ay tunay nga ba talaga. Pa, bakit po kayo naparito? Hindi ba't pinayuhan kayo ng doktor na magpahinga pa ng ilang araw? Kung hindi ako pumunta rito, ipapadala niyo lang ang ganitong bagay sa eksibisyon. Pa, ano pong ibig ninyong sabihin? Chairman Kin, palamigin niyo muna ang inyong ulo. Kakalabas niyo lang po ng ospital. Tiyak na hindi pa kayo lubos na nakakabawi. Ang porselanang ito ay magkakasamang inayos ng ilang mga dalubhasa. Ang kulay nito ay upang mas maging, ang kulay nito ay katulad ng sa halos 1,000 taon na ang nakalipas. Sinadya naming lagyan ang ibabaw nito ng isang layer ng imitasyong antigong glaze. Kapag natapat na ito sa ilaw ng exhibition hall, tinitiyak kong kaparehong-kapareho ito ng kulay ng porselana na nakita ninyo noon. Kalokohan! Dalhin mo rito at patingin. Buong buhay ko nang sinusuri ang mga antigo. Ngunit hindi ko pa nakita na ang pagpapanumbalik ng porselana ay babaguhin pati ang kulay nito. Ang ginagawa mo ay pagwasak sa isang mahalagang relikya, Master Kin. Ang porselanang ito na kagagaling lang sa pagkumpuni ay hindi dapat basta-basta hinahawakan, Master Kin.
Ang porselanang ito na kagagaling lang sa pagkumpuni ay hindi dapat basta-basta hinahawakan. Nakalimutan niyo na ba sa ating antique department kung gaano karaming antigo ang hindi sinasadyang nabasat? Taon-taon, ang ilan sa mga ito ay hindi na talaga may sasalba. Tama nga naman, Papa. Tama si Cheng Yu. Kung sakaling mabasag nga ito, hindi na tayo aabot sa auction conference. Ipadadala na ito para sa inspeksyon ngayong hapon. Kahit na, may problema nga ito. Sa pagsusuri ng mga eksperto, ay agad-agad din ito, malalaman at matutuklasan. Inspeksyon. Kung peking bagay ang ipapadala natin doon, ang reputasyon ng pamilya Qin ay tuluyan ng masisira. Master Qin, huwag po kayong mag-alala. Mayroon kaming pagtatasa mula sa ating master. At pati na rin ang ulat ng pagsusuri. Ang porselanang ito ay siguradong maayos na naipanumbalik. Hindi ito posibleng maging peke. Huwag mong ibahin ang usapan. Qin Xiao, sunduin mo at papuntahin dito si Master Lu. Master Qin. Si Lu Jingxing ay nagnakaw ng pondo ng kumpanya at pagkatapos ay mayabang pang umalis. Ngayong gusto nyo pang si President Qin ang mismong mag-imbita sa kanya pabalik. Baka imposible na. Pa, hindi mo ba talaga binala na hayaan akong ganap na mamahala sa King Group? Hindi mo ba talaga binala na hayaan akong ganap na mamahala sa King Group? Xiao, pinag-uusapan mo na naman yan. Sinabi ko na sa'yo noong nakaraan, tungkol sa usapin sa auction. Ganyan ka ba magulat ng resulta? Pa, sa loob ng maraming taon, tuwing nagmumungkahi ako sa inyo, tungkol sa mga reforma sa kumpanya, ni minsan ay hindi nyo ako pinakinggan. Ang lalo pang pagsuporta sa Relic Department. Pa, hayaan nyo akong magsabi ng totoo. Ang paghina ng kumpanya ngayon ay dahil sa inyong bulag na pagtitiwala at labis na pakikinig sa kanila. Ang dapat tinitingnan ng kumpanya ay ang resulta, hindi ang pag-asa sa iisang tao lang. Ikaw, Qin Xiao. Cheng Yu, ipagpatuloy mo ang pag-aayos sa porselana. Isasama ko si Papa para tingnan. Ang inihanda namin, siyam na iba pang mga koleksyon. Kapag nakita lamang ni Papa, mga inihanda naming resulta, doon niya lang siguro mapagtatanto na ang kanyang nakaraang desisyon ay napaka-ridikulo. Siyam na koleksyon. Sa iisang auction, magpapasok kayo ng siyam. Akala mo ba ang mga relic ay parang mga repolyo lang sa daan? Na ganoon lang kadaling, mahanap nyo. Magpapasok kayo ng siyam. Akala mo ba ang mga relic ay parang mga repolyo lang sa daan? Na ganoon lang kadaling, mahanap nyo. Pa, kung totoo man ito o hindi, malalaman niyo kapag pumunta kayo sa bodega para tingnan. Tinitingnan mo pa. Ikaw. Mabuti na lang at ang mga nasa Qin ngayon ay puro original. Pagdating ng auction, maraming tao at magulo ang paligid. May padadala ko ang mga tunay sa ibang bansa at ipapasok ang mga peke. Mabuti na lang at may ganito akong diskarte, kundi ay nabisto na ako. Ano na ipinagpapasalamat mo riyan? Paano ka nakarating dito? Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta? Ikaw na napatalsik dahil sa pang-embezzle ng pondo. Paano mo nakuha pang pumasok ng basta-basta rito? Gusto mo ba ngayon din ay tawagan ko ang mga tauhan sa security department para palayasin ka? Tama na. Nandito ako ngayon para kunin ang Ruwer Celadon na yan. Hindi ko pakikialaman ng ibang bagay. Nandito ako ngayon para kunin ang Ruwer Celadon na yan. Hindi ko pakikialaman ng ibang bagay. Lu Jingxing, babalak ka bang magnakaw ng harapan? Gusto mo ang Celadon? Talagang kapal ng mukha mo. Nasa ibaba lang si President Qin. Kung gagamit ka ng dahas, tingnan mo muna kung nasaan ka, di ba? Kapag nagtangka ka pang gumalaw, sisigaw na ako ng tulong. Anong ginagawa niyo riyan? Master Lu, nakita niyo po ba ang aking mensahe? Handa pa rin kayong pumunta rito sa Qin Group. Tunay na isang malaking karangalan para sa akin. Qin Xiao, humingi ka agad ng paumanhin kay Master Lu. Pa, ipinakita ko na sa inyo ang mga inihandang gamit para sa auction. Bakit? Hindi pa rin kayo naniniwala sa akin. Isang dumi ng daga ang sumira sa buong palayok ng lugaw. Dapat mong malaman na sa mga antigong ito, basta't may kahit isa lang na peke, ang reputasyon ng ating pamilya Qin ay tuluyan ng masisira. Iyan, ang dumi ng daga na sumisira sa lahat. Hindi kaya ang matandang ito ay sinasamantala ang pagkakataon para patamaan ako. Iyan, ang dumi ng daga na sumisira sa lahat. Hindi kaya ang matandang ito ay sinasamantala ang pagkakataon para patamaan ako. Ginoong Qin, ang dapat kong ipaliwanag ay naipaliwanag ko na. Ito ang magkasanib na sertipiko ng maraming eksperto. Kung hindi ka pa rin naniniwala, hayaan mong tingnan ito ni Lu Jingxing kung ebidensya nga ba talaga ito. Hindi ito maayos-ayos ng grupong iyan, kaya binalutan na lang nila ang labas nito ng isang layer ng colored glaze. Malinaw na ito ay pagsira sa isang antigo at sa loob ng Celadon ay nabalot ang masamang enerhiya na naipit ng matagal, lalo pang lalakas ang kapangyarihan nito. Pagdating ng oras, posibleng, hindi lang, iba pang mga antigo ang maapektuhan nito, kundi maging ang mga tao na rin. Lu Jingxing, ito nga ba talaga ang Ruwer Celadon na iyon?
pero hindi ganap. Sa ganitong paraan ng pagpapanumbalik, mapapaikli lang ang buhay ng Antigo, at wala ng tsansa na may paayos pa ito muli. Pa, tingnan mo, kahit si Lu Jingsing ay nagsabi na, walang problema ang gamit. Ano pa ba ang gusto mo? Bastos, ganito ba ang itinuro ko sa'yo? Kahit si Lu Jingsing ay nagsabi na, walang problema ang gamit. Ano pa ba ang gusto mo? Lapastangan. Ganyan ba kita tinuruan? Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan ang mga makasaysayang relikya? Kahit napakaliit lang, ng pagkakataon na hindi na ito maayos. Ang magiging kapalit kung hindi na ito kailanman maayos. Kaya niyo ba itong panagutan? Ngayon, malinaw ko nang nakikita ang lahat. Wala ka talagang pakialam sa ating kumpanya. Masyado ka lang makasarili. Ang iniisip mo lang ay kung paano maibabalik ng perpekto ang mga relikya. Ang ganitong walang saysay na pagpupumilit ay dapat matagal mo ng tinalikuran. Kung susundin mo ang pamamahala ko, kaya kong makalikom sa loob ng isang buwan ng 10 pambihirang relikya para sa auction. Pa, nagawa mo ba yan dati? Kinsiyaw, sa ganyang pag-ugali mo, hindi ko paniwalaan ang pamilya Kinay, makapaglalabas talaga ng 10 pambihirang relikya. Ang mga relikyang may mahabang kasaysayan, ay may taglay na sariling aura, para sa mga taong walang alam sa mga relikya, hindi sila pipiliin ng mga ito. Lu Jingsing, nakita mo lang na ang Kin Group ay nakapag-ayos ng relikya, at gusto mong soluhin ang kredito, di ba? Lu Jingsing, nakita mo lang na ang Kin Group ay nakapag-ayos ng relikya, at gusto mong soluhin ang kredito, di ba? Ang florerang ito, na ikaw ang orihinal na nag-ayos, ay ikaw rin ang bumasag. Suwail na anak. Ang mga ipinakita mo sa akin, tinatawag na mga krimen ni Master Lu, ang mga ebidensyang iyon, ay purong chismis at walang basehan. Ganap na walang katotohanan. Pa, kakaopera mo lang, bawal kang magpa-apekto sa emosyon mo. Sa darating na auction, malalaman din natin ang katotohanan. Ihahatid muna kita pabalik sa ospital. Ikaw, Lu Jingsing, nakita mo naman, di ba? Ngayon, sa Kin Group, si Kim Xiao na ang masusunod, kahit ikaw pa ang tunay na anak ni Qin Lian. Wala ka pa ring makukuha. Ang porselanang ito, huwag mo nang asahang mailalabas ito. Ang masamang enerhiya ng florera, ay hindi muna kakalat sa ngayon. Kaya ko pang mag-ipon ng lakas ng ilang araw, at sa mismong auction na lang, kikilos upang tuluyan itong linisin. Ang masamang enerhiya ng florera, ay hindi muna kakalat sa ngayon. Kaya ko pang mag-ipon ng lakas ng ilang araw, at sa mismong auction na lang, kikilos upang tuluyan itong linisin. Su Chenyu, kung sasabihin ko sa iyong, ang porselanang ito, ay may masamang enerhiya, na magdadala sa iyo ng kamalasan, handa mo pa rin ba itong isuko? Master Lu, akala mo ba talaga, maniniwala pa rin kami sa ganyang mga panluloko mo? Sige na. Ang florerang ito, kahit ano paman, isa lang itong walang buhay na bagay. Anong sinasabi mo tungkol sa mga espiritu at kababalaghan? Kahit sumpain mo pa ako, ang florerang ito ay hindi mapupunta sa'yo. Lu Jingsing, sawa na ako sa ganyang mapagmataas mong saloobin. Basta-basta mo na lang hinihingi ang florera. At nag-imbento ka pa ng ganito, katawa-tawang dahilan. Hindi mo ba naiisip kung gaano iyan ka-absurdo? Layas dito ngayon din. Kailangan pa naming maghanda para sa gaganaping auction. Wala kaming oras sa ngayon na mag-aksaya ng panahon sa'yo. Kailangan pa naming maghanda para sa gaganaping auction. Sa ngayon, wala kaming oras. Sayang lang ang laway ko sa iyo. Hindi mo maililigtas ang taong naghahanap ng sariling kapahamakan. Magkita na lang tayo sa auction. Bahala ka na sa sarili mo. Su Chenyu, bantayan mong mabuti ang porselana. Ang takdang oras ng pagsusuri ay malapit na. Siguradong tapos na sina Lu Jingsing. Ang lakas ng loob nilang hamunin ako ng ganito. Tingnan lang natin sa auction kung makakangiti pa sila. Aba, hindi ba't ang dalawang ito ay mula sa Wangsing Studio? Akala ko natakot kayong dalawa sa pustahan at hindi na kayo darating. Mukhang napakaluwag ng oras ni Supervisor Xu. Imbis na bantayan ang sarili ninyong auction items, ay nagagawa mo pang maging sarkastiko rito. Huwag mong sabihin, ang mga auction item ng Kin Group ay hindi maipagmamalaki, kaya idinadaan nyo na lang sa salita para magpasikat. Nabalitaan ko na ang Wangsing Studio ay may 3 koleksyon lang. Nasaan na ang mga yon? Bakit hindi ko makita? O baka naman, hindi man lang nakakuha si President Shen ng sariling pwesto ng booth para sa inyo, kaya makikisalo na lang sa booth ng ibang studio para magkasamang mag-exhibit.
President Shen, mas mabuting alalahanin mo muna ang pustahang pinasukan mo. Baka mapahiya ka lang kapag natalo ka. Sa harap nating lahat at maiyak ka na lang. Ikaw. Naglaho na ang masamang enerhiya. Nasaan ang auction item ng Pamilya Qin? Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Ang mga item ng Pamilya Qin ay nasa main booth lahat. Pwede ninyong tingnan doon mismo. Alam kaya ni Lu Jinxing, inililipat ko na ang mga orihinal. Impossible. Bukod sa akin at sa overseas buyer, walang nakakaalam tungkol sa transaksyon ngayon. Lu Jinxing, ano ang balak niyang gawin? Pangulong Shen, ang auction na ito ay hindi lugar para magwala siya. Sumunod din tayo para tingnan. Peke ang lahat ng mga antikong ito. Gusto kong tanungin ang dalawa mula sa Pamilya Qin. Nasaan ang tunay na Ruwer Celadon? Ang lakas ng loob mo, Lu Jinxing. Sinasadya mong magsalita ng kalokohan para lang sirain ang reputasyon ng Pamilya Qin, tama ba? Ang 10 koleksyon dito, ang bawat isa ay sinuri ng mga eksperto ng organizer bago pa man ang kaganapan at nagagawa mo pang sabihing peke ang mga ito. Lu Jinxing, akala ko talaga matapos mo umalis sa Qin Corporation ay matututo ka na ng leksyon. Hindi ko akalaing maglalakas loob ka pa rin magsalita ng ganyang kayabang. Ang bawat koleksyon dito ay napakahalagang kayamanan at nagagawa mo pang sabihing peke ang lahat ng ito. Jinxing, sa mga ito, may ilan akong hindi sigurado. Pero, ang isang ito, ang only blue and white pattern plate, at pati na rin ang King Dynasty, na plate na may disenyong naglalarong bata, ang kulay, kintab, at ang tunay na nasa museo, ay eksaktong magkapareho, malamang hindi ito mga peke. Matalas talaga ang mata ni Pangulong Shen. Lu Jinxing, huwag ka nang magpumiglas ng walang saysay. Pag-isipan mo na lang ng mabuti kung paano ka hihingi ng paumanhin kay Pangulong Qin mamaya. Ang tunay na blue and white porcelain ng Ming at Qing ay gumagamit ng mga likas na materyales, kaya may halo effect ito na parang tinta na kumakalat sa Xuan paper. Ngunit ang mga pattern na ito sa harap natin ay malinaw na nasa ibabaw lang, halatang dumaan sa modernong proseso ng pagpapakintab. Jinxing, ang pattern ng porselanang platong sinasabi mo ay napakatingkad nga ng kulay, pero ang iba pang mga porselana ng dinastyang Qing ay malinaw na may kulay na nakahalo sa glaze at halata rin ang mga marka ng halo effect. Malamang na hindi ito pek. Tinatawag na antigo ang isang antigo dahil pagkatapos ng paglipas ng panahon, magkakaroon ng glaze ng mga natural na marka. Ngunit ang mga ito sa harap natin ay may matatalas na gilid at ang sakop ng halo effect ay masyadong pantay at maayos. Halatang modernong, artipisyal na produkto lamang. Ganoon nga, ang mga katangian ng halo effect sa blue and white ng Ming at Qing. Katulad dito sa sinabi ng Cultural Relic Doctor sa video. Eksaktong pareho ang tono. Maaari kayang siya, ang blogger na iyon. Ang mga katangian ng halo effect sa blue and white ng Ming at Qing. Katulad dito sa sinabi ng Cultural Relic Doctor sa video. Eksaktong pareho ang tono. Maaari kayang siya, ang blogger na iyon. Ikaw, puro kakalokohan. Akala mo ba bilang isang tinanggal na technician sa kumpanya ay mas magaling ka pa ba kaysa sa bawat eksperto? Ang Lu Jinxing na ito, talagang nakita niyang may hindi tama. Kailangan ko munang ipagpaliban ang transaksyon at gamitin ang totoong florera para magpanggap. Kapag naghinala si Qin Xiao sa akin, bago ko pa makuha ang pera, makukulong na ako. Supervisor Xu, ilabas mo ang sertipiko ng pagtatasa at tingnan natin ito. Posible kaya na nagkamali ang mga eksperto. Emma Qin, huwag kayong makinig sa pinagsasabi nila. Sinasadya lang nilang galitin tayo para mapagsalita tayo ng mga bagay na hindi nararapat. Baka nga sa mga oras na ito, lihim silang nagre-record para lang sirain ang reputasyon ng Pamilya Qin. Ang peke ay mananatiling peke. Kahit mapagod pa kayo sa kapapaliwanag, hindi na nito mababago ang katotohanan. Nakita ko sa katalog ng koleksyon ang 1,000 taong gulang na florerang Ruwer Celadon. Pero bakit hindi ko yon makita rito? Nasaan na yon? Ang peke ay mananatiling peke, kahit mapagod pa kayo sa kapapaliwanag. Hindi na nito mababago ang katotohanan. Nakita ko sa katalog ng koleksyon, ang 1,000 taong gulang na florerang Ruwer Celadon. Pero bakit hindi ko yon makita rito? Nasaan na yon? Sumang-ayon na ang nagbebenta na ipagpaliban ang transaksyon. Na yon, kailangan kong gamitin ang florera para mapalaya si Lu Jinxing. Lu Jinxing, iyon ang aming tampok na exhibit. Dahil matigas ang ulo mo, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Kapag na-spray na ang espesyal na pinturang ito, walang sinuman ang makakahanap ng anumang sira sa florerang ito. Lu Jinxing, ipapaalam ko sa iyo na kahit wala ka, kami sa Pamilya Qin ay kaya ring maglabas ng mga dekalidad at tunay na antigo.
Kumpara noong huli kong makita sa King Group, mas malinaw at transparent ang kulay nito ngayon. Restorasyon lang ito. Pero paanong umabot sa ganitong antas? Ang masamang enerhiya sa ilalim ng blaze ay lalong naiipon gaya ng inaasahan. Ang boteng ito ay hinawakan din ng marami pang taong may masasamang intensyon. Nabusog ang masasamang hangarin kapag hindi na mapigilan ng espiritu ng artifact ang masasamang kaisipan. Ang naghihintay na lamang sa antigong ito ay ang pagkabasag at pagkabulok. Ito ba ang antigong inayos mo? Malinaw na ito ay sadyang pinintahan lang pagkatapos. Masasabi na, sa nakikita natin ngayon, sa buong katawan ng bote, walang kahit isang bahagi ang may orihinal na kulay ng Ruwer Celadon. Lu Jinxing, sadyang kulang lang ang kakayahan mo. Ngunit ngayon ako pa ang binabaliktad mo. Napakakatawa-tawa. Su Chengyu. Pero, ito nga ay kumpara noong nasa studio ako at nakita ko ang boteng iyo. Mas madilim ang kulay nito ngayon. Paano mo ipapaliwanag ito? Paano mo ipapaliwanag ito? Ang mga marka rito ay malinaw na tinakpan lang ng pintura. Kahit ang orihinal na kulay ng blaze ay hindi na maitago ang malubhang pagkaagnas ng mismong florera. Su Chenyu, paano mo ito ipapaliwanag? President Qin, dahil lahat ito kay Lu Jinxing, kaya nagkaroon ng mga bitak. Ang florerang ito, malinaw na kagagawan niya ito. Mayroon akong ebidensya, mabuti na lang at noon pa ay, may dala akong ebidensya. Lu Jinxing, ngayon, katapusan mo na, mismong si Pangulong Qin ang nakakita kay Lu Jinxing habang iniiwan ang bagay na ito. Ang mga sangkap sa loob nito, ipinasuri ko sa isang restoration master para ipalab test. Hindi man lang matukoy kung ano ang mga sangkap na ito. Ito ang patunay ng lab test. Pangulong Qin, si Lu Jinxing talaga, ang may planong sirain ang mga antik para sirain ang reputasyon ng Qin Group sa pangangalaga ng mga antigong kagamitan. Lu Jinxing, pati si Papa ay nalinlang mo kung talagang pinagplanuhan mo ito para pabagsakin ang Qin Group. Hindi kita kailanman mapapatawad. Tatawag ako ng pulis ngayon din para imbestigahan ang totoo. Sandali lang, bago ka tumawag ng pulis, Pangulong Qin. Bakit hindi mo muna tingnan ito? Noong ipinasara ang antigong tindahan ko, sinadya kong puntahan ang mga empleyado roon. Sino ang mag-aakalang? Makikita ko roon si Manager Xu, nakasama ang empleyado, at masayang nag-uusap. Shen Wanking, walang pinapatunayan yan. Karaniwang pag-uusap lang iyon. Huwag kang magmadali, Pangulong Qin. Habang nag-imbestiga ako, nakakuha ako ng mga permit para sa pagpapalabas ng mga antigong kagamitan sa ibang bansa. Nang ipagpatuloy ko ang pag-imbestiga, nalaman kong si Manager Xu ay madalas pumunta kamakailan lang sa paggawaan ng mga peking antigo. Sa dokumentong ito, narito rin ang mga record ng transaksyon sa nakalipas na buwan at ang nakapirma ay walang iba kundi si Su Chengyu. Maaari mong suriin kung totoo ba ang mga ito, Pangulong Qin. Pangulong Qin, peke ang lahat ng ebidensya nito. Ibig mong sabihin, pinipeke namin ang mga antigo. Paano lumipad ang pandikit? Lu Jinxing, siguradong may inihalo ka sa pandikit na iyon at nakuha mo pang gamitin ito sa antigo. Ngayon, nakita na ng lahat. May matibay na ebidensya laban sa'yo. Tapos ka na. Paano lumipad ang pandikit? Lu Jinxing, siguradong may inihalo ka sa pandikit na iyon at nakuha mo pang gamitin ito sa antigo. Ngayon, nakita na ng lahat. May matibay na ebidensya laban sa'yo. Tapos ka na. Ito ay likha ko, isang espesyal na likido, at nakarehistro na ang patent nito. Maaari mo itong ipasuri kung gusto mo. May kahalo itong espiritual kong kapangyarihan, kaya sa mga karaniwang paraan lamang, ay hindi ito kailanman matutukoy. Ito ang Ruwer Celadon. Sa tunay nitong anyo, Su Chengyu, sinira mo ang mga antigo, at dahil sa labis na kasakiman, tinangka mong ibenta ang mga ito sa ibang bansa. Talagang wala ka ng pag-asa. Pangulong Qin, dapat niyo akong paniwalaan. Su Chengyu, kung gayon paano mo ipapaliwanag na ang ibang mga antigo ay malinaw namang hindi orihinal kahit hindi ako eksperto sa mga antigo. Pero, hindi naman ako bulag. Ngayong lumakas ang aking espiritual na kapangyarihan, kaya ko nang kumpunihin ang porselanang florerang ito. Ngayong araw, hahayaan ko kayong makita ang tunay na Ruwer Celadon. Sa orihinal nitong kulay, gagamitin ko ang buong lakas para kumpunihin ito. Huwag mong hahayaang may manggulo sa akin. Tigil, ano ang ginagawa ninyo? Bakit ka nandito? Sa auction na ito, laging may nakabantay. Hindi nyo ba alam? Ang katatawanan ng pamilya Qin ay nakarating na sa aking pandinig. Dad, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Matagal ko nang sinabi sa'yo na iwasan ang pagiging mayabang at mapusok. 10 koleksyon, pero ngayon ay may nahalong peke.
Saan natin ilalagay ang mukha ng pamilya Qin? Mukhang si Elder Qin ay hindi pa alam ang tungkol sa akin. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para magpaliwanag ng maayos. Pangulong Qin, hindi ko lang napansin agad, kaya nakabili ako ng peke. Pero ginawa ko lang naman yon para sa Qin Group. Isinaalang-alang mo ba ang auction na ito? Manager Xu, at paano naman ang mga permit para sa mga transaksyon sa ibang bansa? Ginawa mo rin ba iyon para sa kapakanan ng King Group? Sa tingin mo, Sino naman ito? Elder Qin, siya ang may-ari ng isang maliit na studio. Noong huling beses na sinyasat namin, ang merkado ng kalakalan ng mga antigo, nagtanim siya ng galit. Kaya ngayon ay sadyang nanggugulo siya. Hindi ko kailanman ginawa ang mga bagay na yon. Bakit? Isang maliit na studio lang ay nakapasok pa sa auction na ito. Qin Xiao, ang auction na ito ay hindi pa opisyal na nagsisimula. Pakiusap palabasin ang mga taong ito. Ang pamilya Qin namin ay may pribadong bagay na dapat pag-usapan. pero, Hindi ba yon? Ang Florerang, Millennium Ruwer Celadon, saan ang galing ang bastardong yan? Ibaba mo iyan. Pangulong Qin, inaayos niya ang relikya. Pakiusap, huwag ninyong istorbohin ang master. Katawa-tawa. Sa industriya ng mga antigo at relikya, sa dinami-dami ng taon ng aking karanasan, hindi pa ako nakakakita ng ganitong paraan ng pag-aayos ng mga sinaunang relikya. Paalisin niyo siya agad. Pakiusap, huwag ninyong istorbohin ang master. Katawa-tawa. Sa industriya ng mga antigo at relikya, sa dinami-dami ng taon ng aking karanasan, hindi pa ako nakakakita ng ganitong paraan ng pag-aayos ng mga sinaunang relikya. Paalisin niyo siya agad. Ang teknik na ito ng pag-aayos ay kay Master Luko lamang. Nakita. Ginoong Qin, iginagalang ko po kayo bilang isang nakatatanda. Pero ang pagpapalaki ninyo kina Qin Xiao at Manager Xu ang dalawang kakatuwang taong ito. Napipilitan akong magduda kung ang Qin Group na may matuwid na dating tagapangulo ay tila ba medyo hindi karapat-dapat sa reputasyon nito. Nagsisinungaling siya, tiyak na may ginamit siyang pandaraya. Tumahimik ka sa tanda kong ito. Hindi ko pa ba makikilala ang mahusay sa hindi? Ang masamang enerhiya ay tuluyan ng naalis. Nabawasan na rin ang aking inaalala. Ginoong Qin, ang koneksyon ko sa pamilya Qin ay tuluyan ng nagwakas. Simula ngayon, ang pamilya Qin at ako ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Talaga bang? Wala na bang natitirang pagkakataon? Ang koneksyon ko sa pamilya Qin ay tuluyan ng nagwakas. Simula ngayon, ang pamilya Qin at ako ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Talaga bang? Wala na bang natitirang pagkakataon? Master Lu, kasalanan ko po ang lahat noon. Ang aming pamilya Qin ay handang magbigay ng kabayaran sa inyo. Lahat ng mga hihilingin ninyo ay handa naming ibigay. Lu Jinxing, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Paumanhin, Miss Qin. Sa auction na ito, kinakatawan ko ang Wansing Studio. Nga pala, tungkol sa auction, ang mga ito mula sa Qin Group ay mga peking imitasyon lang. Su Chengyu, ang ipinakita mong mga antigo sa akin noon ay hindi ang mga ito. Palihim mo silang pinalitan, gusto mong ibenta ng iligal ang mga antigo ng Qin Group. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Pinasuri ko ito sa legal team ng kumpanya at nalaman naming may isang batch ng mga antigong may marka ng Qin Group ang naipadala na sa ibang bansa. Inaalam pa namin kung sino ang may lakas ng loob na gumawa nito, kaya nagmamadali akong pumunta sa auction na ito. Hindi ko akalaing ikaw pala yon. Su Chengyu. Tumawag na ako ng pulis. Su Chengyu. Pina-freeze ko na rin ang lahat ng account ng iyong departamento. Titignan natin kung saan ang problema. Handang panagutan ng Qin Group ang lahat. Ipinuslit ni Su Chengyu ang mga antigo at ibinenta sa ibang bansa. Habang buhay na pagkabilanggo ang parusa riyan, madadamay din ang Qin Group natin. Papa, Matigas ang ulo mo, kung hindi dahil sa pagiging mainipin at gahaman mo. Paano naman makakahanap si Su Chengyu ng ganoon kagandang pagkakataon para ipuslit ang mga antigo sa ibang bansa? Katumbas na ito ng pagtataksil sa bayan. Ginoong Qin, patawarin niyo ako. Si Qin Xiao ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Napilitan lang din ako. Gusto niya talaga ng dekalidad na antigo. Walang ganoong kalaking pera ang kumpanya. Kaya kailangan ko ring gumawa ng paraan. Su Chengyu, ikaw. Xiao. Ngayon, alam mo na ang mga taong labis na sumisipsip sa'yo ay hindi nangangahulugang tunay na mabuti sa'yo. Xiao. Ngayon, alam mo na ang mga taong labis na sumisipsip sa'yo ay hindi nangangahulugang tunay na mabuti sa'yo. Patawad. Alam ko nang nagkamali ako. Master Lu, patawad. Kasalanan ko ang lahat. Kung napansin ko lang ng mas maaga ang mga pagkakamali sa pamamahala ng grupo at binigyan kayo sa Qin Group ng sapat na kapangyarihang magdesisyon, hindi sana mangyayari ang mga bagay na ito ngayon. President Qin, sumali ako sa Qin Group dahil nakita kong handa kayong mag-ingat at magpahalaga sa mga antigo. Ngunit kung titingnan ang inyong saloobin sa mga antigo ngayon, parang nag-iba na ito.
Para kay matandang Kin ang plorerang, inayos ko. Ang ibinigay ninyo sa akin, ngayon ay natapos ko na. Dapat na kaming umalis ni Wan King. Master Lu, wala na ba talaga ito? Pag-asang maayos pa. Lu Jingxing, naaalala mo pa ba ang account na Cultural Relic Doctor? Ako si Xiao Xiao. Ilang taon na ang nakalipas. Tagahanga mo na ako. Patuloy rin akong nag-aaral tungkol sa mga antigo. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Miss Kin, ang tanging hiling ko, ito ay ang maibalik ang mga natatakpan ng alabok na relikya, upang muling makita ang liwanag ng araw. Hindi nagkakatugma ang pananaw ko sa pamilya Kin. Ang mga relikya ay hindi kasangkapan sa pagkamal ng salapi. Magkaiba ang ating landas, kaya wala tayong mapapagkasunduan. Pangulong Qin, paulit-ulit mong sinasabi na, mahal mo ang mga relikya, pero sa katotohanan, nagpapanggap ka lang, para lamang pamahalaan ang kumpanya. Mababaw na kaalaman lang ang natutunan mo. Ang buong isip mo, ay puro na lang negosyo. Kung hindi sana sa ganito kahalaga. Komperensya ng auction, nabigyan ng pagkakataon ang taong tulad niya naman loko. Pero, binigyan na kayo ni Master Lu ng pagkakataon, ngunit ang mabuti niyang intensyon, ay itinuring ninyong pang-aagaw ng kredito. Kung hindi sana sa pagpapanumbalik ng relikya, nang magkaroon ng napakaraming problema ay, hindi mo man lang ito napansin. Qin Xiao, pwede mong lokohin ang iba, pero huwag mo namang lokohin ang sarili mo. Patawad. Hello, Pangulong Wang. Ano? Ititigil ang pamumuhunan sa pamilya Qin. Hello, Pangulong Li. Puputulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Qin. Sandali lang. Malinaw naman na noong una pa lang ay si Master Lu ang tagapagpanumbalik ng pamilya Qin. Pero ako mismo ang nagpalaya sa kanya. Qin Xiao, tungkol sa ating pustahan, hindi ko nababanggitin. Bahala ka na sa sarili mo. Qin Xiao, tungkol sa ating pustahan, hindi ko nababanggitin. Bahala ka na sa sarili mo. May bisa ang kasunduan sa pustahan. Heto ang 100 milyon. Hindi ko ito ginalaw. Alam ko, wala na akong mukhang iharap para pabalikin si Master Lu sa Qin Corporation. Pero, pwede mo ba tulungan kausapin siya para sa akin? Noong ganoon ninyo tratuhin si Lu Jingxing, naisip niyo ba ang nararamdaman niya? Hindi ako maaaring magdesisyon para sa ibang tao. Kung gusto mo talaga, pangalagaan mong mabuti ang mga antigong ito at disiplinahin ang mga tauhan mo. Gumagawa ng kalokohan. Master Lu, patawad. Naging bulag ako at hindi kita nakilala. Alam ko na, anuman ang sabihin ko ngayon, ay huli na ang lahat. Ngunit ipinapangako ko, na sa hinaharap, hindi na, mangyayari ang ganitong bagay muli. Ang pagprotekta sa mga pamanang kultura ay tungkulin ng bawat mamamayan na dapat gampanan. Sana ay panindigan mo ang iyong mga sinabi. Kailangan na nating umalis. Qin Xiao, huwag mong asahang magiging maayos ka rin. Ang mga palsipikadong ebidensya na ginawa ko noon ay hindi naman ganoon ka-perpekto. Hindi mo man lang ito sinuring mabuti. Gusto mo lang palitan ang posisyon ng iyong ama para makuha agad ang kapangyarihan. Kung hindi dahil sa patakaran mo sa napakaraming antigo, aabot ba ako sa ganitong sitwasyon na yon? Su Chengyu, ikaw ang nagpalsipika ng ebidensya. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na sabihin yan. Tutal hindi na rin naman ako makakatakas. Pagpasok ko sa kulungan, tiyak na idadamay kita at isusuplong kita. Ikaw na mapagbaluktot ng katotohanan. Kahit na may pagkakamali si Xiao Xiao, ay mas mabuti pa siya kaysa sayo na nilamon ng kasakiman at 100 beses na mas matino kaysa sa isang pest na tulad mo. Akala mo ba sa ginagawa mong ito, sa basta-basta mong pagdadawit sa iba, ay mapapagaan mo na ang iyong kasalanan? Dahil, papalapit na ang mga pulis, hindi na kami magtatagal dito. Aalis na tayo. Nag-post na si President Qin sa Weibo para maglinaw at nirepost pa ang iyong account para humingi ng paumanhin. Tupad naman pala siya sa usapan. Talagang nakakaluwag ng dibdib ang nangyari ngayon. Pero, may kaunting panghihinayang lang at takot pagkatapos ng lahat. Bakit? Ang mga restoration master, gayong napakahusay. Paano kung noong una, nag-atubili ako? Hindi kaya kita tuluyang pinalampas? Hindi. Wan King. Sa huli, nakatadhana ka pa ring makatagpo ako. Ibig sabihin ba nito ay pumapayag ka na makipagrelasyon sa akin? Matagal na akong pumayat. Kaya lang, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Isa akong cultivator, 1,000 taon na ang nakalipas. Nang matapos ang iyong buhay at ikaw ay nag-reinkarnasyon, hindi kita nagawang protektahan ng mabuti. Sa buhay na ito, gusto kitang makasama upang ibalik ang mas maraming kultural na labi sa liwanag ng mundo.
At nais ko ring, protektahan ka sa lahat ng pagkakataon. Ang alam ko lang ay si Master Lu, na nag-aayos ng mga bagay, sa pamamagitan ng mahiwagang paraan. Hindi ko inasahang ganito pala ang katotohanan. Ngunit, paano mo nalaman na, ako ang reinkarnasyon ng taong iyon? Ang kwintas mo, ay alahas na ginawa ko noon, para sa aking minamahal na asawa. Taglay nito ang iyong, tatak ng kaluluwa, hindi posible para sa iba, na isuot ang kwintas na ito. Kaya pala, paminsan-minsan ay nararamdaman ko, na umiinit ang kwintas na ito. Kaya, One King, ikaw, handa ka bang makasama ko? Siyempre naman, mula noong una kitang makita, alam ko nang ikaw ang para sa akin.